Mayroong isang aso, daig pa ang ulol. Siya'y luminyaw, hindi tumatahol. Katulad ng iba, pa-English pa. Na kung pakikinggan, mali-mali naman, huwag na lang. Guys, tapos na ako dito. Dubli-dubling sinuot ko dahil malamig kanina eh. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet, good morning viewers. Ngayon ay Linggo, January 12, 2025. May mga nag-comments sa previous vlog na yung aking sinulat doon sa aking trip sheet is 2024 pa. Yep, nakalimutan ko na 2025 na pala ngayon. Anyway, it's too cold. The weather today, -10. And yung kalsada ay icy. Wala masyadong dumadaan today. Dahil nga siguro sa weather na icy masyado. Konti ang kalsada. Anyway, it's okay. You know, hindi pa sila gumagalaw, wala pang nagpi-trip. And maybe it's because Sunday, naka-off sila today. May mga pailan-ilan na tumatakbo ngayon. Malakas ang hangin ng konti. Nakikita mo dito sa kahoy kung gaano kalakas ang hangin. Observe saan ang galing ang hangin. Kalsada, icy ang kalsada. Siguro nasa 40 miles an hour. Less. Basta yung aking windshield hindi lang siya mag-build up ng ice, that's okay kahit ganito yung highway. Pero pag once na nag-build up na naman siya ng ice sa wiper, wala na, titigil na naman. Akyat. The sun is up, the weather is good. Yung highway unti-unti na siyang nagda-dry up. That's a good indication na well,
Mas maganda yan pag dry dahil you can speed up. Hindi siya icy. But I think mini-maintain nila ng Minnesota itong highway nila dahil this one is interstate. So may nilalagay silang liquid para matunaw agad yung icy part ng highway. Then a little bit speed up 65, 66 miles an hour. But be careful sa mga bridges kasi nandun pa rin yung madulas, yung form ng black ice nasa bridge kasi ang ilalim yan ay open, yung moisture pagdating dun sa bridge sa top i-create siya ng moisture doon, then malamig yung panahon. Yan tinatawag na black ice dahil the same siya ng color sa highway, sa pavement. But yeah, a little bit dry na ang highway. Pero titigil muna ulit sa rest area. Yan yung gagawin na. Turn right on I-94, then exit right. Copy that. Oy, ako. Parking restrictions, commercial vehicles 10 hours per 24-hour period. So hindi ka pwedeng tumigil dyan for 36 hours kasi nakalagay 10 hours per 24-hour period. All other vehicles 4 hours per 24-hour period. So hindi ka rin pwedeng mag 10 hours dyan yung mga maliliit na sasakyan dahil 4 hours lang yung binibigay sa ibang vehicle except sa commercial vehicle. So itong mga kotse dito papahinga to, or maybe kagabi nag stop over sila, tutulog. Marami doon mga travelers na papahinga sa gabi. Please present your card or your mobile phone. Transaction cancelled. Nako, hindi pwede. Yung aking card ayaw tanggapin ng machine kaya hindi ako makakuha ng mainom. So kailangan kong tumigil sa isang truck stop mamaya somewhere malapit na sa malapit sa Iowa. Refuel ako doon and shower, kuha ng mga gamit, kuha ng mga liquid, wiper fluid and etc. Yung mga kailangan makuha ko, kailangan kukunin ko na kasi unpredictable yung weather. Walang sip-sip. Yeah. In 2.5 kilometers, take the exit on the right.
Nasa Floyd Mayweather. Floyd. Iowa ako ngayon. Fuel. Karga lahat. Then linis ng windshield. Kuha ng mga liquid para sa aking truck na gagamitin. And then shower bago ako mag-proceed sa aking next stop. 1 oras na lang from here hanggang Waterloo. Then doon ako magpapalipas ng gabi kasi kailangan kong mag-check-in mamaya alas 3. Meron pa akong enough time, alauna pa lang. But tapusin ko na itong refuel. And Minnesota. Minnesota? Yeah, last night, yeah, it's a freezing rain. Oh, Yeah. I'm heading across the 90 now. I was hoping it wasn't doing this, but Where are you going? I'm going to South Dakota and all over. Then I go to Mexico. Also, you're gonna pass 90? Oh, yeah. Yeah, last night it's a freezing rain. I got to go to them 3, and then I'm up to Manitoba, to Winnipeg, and everything, and then I go over to Saskatoon. Are you going to Canada? Yeah. Really? Oh yeah, I got 5 stops around Winnipeg. Then I go over to Estevan and up to Regina, then to Yeah. Calgary, and then Edmonton. I got like 16 stops on this. Wow, I'm from Winnipeg. Yeah. And then the company from Saskatoon. Cold up there, ain't it? Oh, yeah. Yeah. It's gonna be nice by Wednesday though. Yeah. It's supposed to be. This company from Illinois, eh? Pardon me? The company from Illinois? Yeah. Wow. Yeah. So you guys going inside Canada? Garage doors. Oh, I see, yeah. You have a good day. $100. US truck pero pumapasok sa ng Canada. That's nice. Okay. Shower number 4 0976. Yes. Shower muna guys dahil kahit malamig, wala nakabook ng shower today dahil sobrang lamig na sa labas, but I need to get a shower. Now, bago pa ako alis, may ilang oras pa. Mga 1 hour, 4 minutes. Singit ko lang to mga nag-comments. The last previous na video, yung done in 28 seconds. Hi, I'm Solid from Bicol. I'm your tito, but my suggestion, I think na mas mainam may sama mo sa content yung pagluluto mo ng pagkain until sa pag-sleep para hindi bitin at hindi puro kalsada lang yung nakikita. I think better din may sama mo yung lifestyle being a driver in Canada. Suggestion lang po. Pasensya na kasi dito sa biyahe hindi ako nagluluto ng ulam dito sa truck. Ayoko nang mabaho dito sa truck na luluto-luto pa ako. So yung aking baong pagkain
luto na sa bahay, dinadala ko na dito. And yung about sa pagtulog, parang gusto mong makitang paano ako humihilik eh. Well, let's see kung maisingit, no? And Henry Villasorda, and shoutout sa iyo. And JP Albarracin, shoutout from Davao City. And Hermi Sagom, shoutout from Tondo. Ingot bay. Ingot nakalagay. Ruel Cosero, shoutout from San Pablo City. And si Noy Ka-Fabs TV, shoutout sa iyo from Saudi Arabia. Minsan lang doon siyang nanonood, minsan lang siya nagko-comment. And Romel Subida, shoutout sa iyo from Batangas. And Rini Perido, shoutout sa iyo from Japan. Arigatou gozaimasu. William Bagat, and shoutout sa Bagak family. I don't know kung taga saan ang Bagak family. Si Sir Ref Official. And keep safe, keep on tracking. 2025 soon makarating din ako diyan. This is my daily routine, manood para ma-focus sa goal in the future. Pa-shoutout na rin from Quezon Province, si Sir Ref Official. And then Lorenzo Frondoso 885, and shoutout sa mga taga Saudi Arabia sa Prince Sultan Military Medical City sa Riyadh. And Marco Rosario Pete Senior, and good luck and be safe in the first trip this 2025. Shout out to all Siladon Systems employees and to all my friends in Minnesota. Maraming salamat. And Lloyd Dosio 998, shout out from Caraga region. God bless and salamat. Si Noel Tismo, ito yung tanong niya, kung ano ba daw yung, saan ba daw yung aking test mission ng Scout Ranger noon. Ito, parang ayaw ko na sanang pag-usapan, but naisingit niya. Yung aking test mission sa Ranger before ay sa Bicol. Unang test mission namin ay sa may Real Quezon. Na burn out kami dahil inabot kami na umaga dahil yung barko, tsaka yung Navy boat at tsaka yung speedboat hindi magkakatugma. So ang dami namin, so ang daming natitingga doon sa Real Port. So hanggang inabutan kami na umaga, na burn out kami, nasunog, nalaman na may mga sundalo. So nag-reschedule ng test mission, and then umabot kami ng Ligaw ba yan sa Bicol? Umabot kami sa Ligaw hanggang, basta naikot namin yung area ng Bicol sa Camarines Sur dahil yung hinahanap namin yung 50 caliber na kinuha ng mga NPA doon sa Navy boat, Navy ship na dumaod din sa Real before. Pagkadaon nila, inakyat ng mga rebelde, pinatay, I think yun ang info, pinatay lahat ng mga Navy doon sa ilalim kasi nasa di ba, nasa port ng Real. Then winilding yung 50 caliber na nakamount sa front and back ng Navy ship. So yun ang aming mission sana, na ma-recover yung 50 caliber, but wala, hindi na recover, but naka-encounter naman hanggang sa matapos yung test mission. Anyway guys, tapos na ako dito, and then meron pa akong 1 hour tamang-tama pagdating ko dun sa Waterloo, bago sinabi nila 3:30 na chicken namin sa mga driver para bukas na tawid. So maraming salamat sa inyong mga komento. Binabasa ko ang inyong mga comments. Binabasa ko, pinipili ko yung mga kailangan sagutin at saka yung mga isa-shoutout. Magpa-shoutout kayo kung gusto niyo magpa-shoutout, but make it clear na kung sino yung isa-shoutout ninyo, taga saan, anong family, one word, straight to the point. Kaya nalis na ako dito sa labs ng Floyd, Iowa. So weather today, -5, wala nang freezing rain, napakaganda ng kalsada. And I hope until tomorrow, ganun pa rin ang situation para swabe yung pabalik ng Canada.
is 15:27 guys. Kailangan 15:30 nandun na ako sa site para makapag-check-in. 3 minutes more. Holy smoke. Dito ba? Dito ako maglo-load tomorrow. Pero pupunta muna ako doon para mag-check-in. Dito ang loading area. Yes sir. Wala pang tao sa loading area. Wala pa rin tao sa check-in area. $15.28. 2 minutes more. Oh, meron ng truck. I think it's Q-Line. No, it's not Q-Line. It's Q-Line. Is it? Q-Line, Q-Line. What you gonna do? Oh, it's not Q-Line. Just on time, 15:29. Prepare na siya. Okay. $15.30. Right on, let's go. Yeah. Guys, ito lang yung trabaho sa open deck dahil meron kang gagawin mga extra na work na instead na magpapahinga ka na. Alright? Gaya nito, lilinis ko ng aking mga boomers para bukas, pag load bukas ay ready na lahat, pati yan titigas yan mamaya dahil malamig. Linisin ko pa para pagtanggal bukas madali na lang siya. So ang ginagamit ko ito, meron siyang alcohol para yung frozen ice niya sa ilalim yan o, tanggal kasi na frozen na to dahil ulan at saka lamig. So kailangan maglaan ka ng extra hours sa ganito. Tatanggalin ko pa to, tatanggalin ko pa yun kasi kailangan ko yan tomorrow dito sa extension sa pull out. Lalagyan, tapos yung ilalagay ko pa na damage sa ilalim ng truck, ilalabas ko na. Woo! Ngayon na ako natapos. Yeah, inilabas ko na yung pull out. Nalagyan na ng board kasi kailangan. Mga chain. Board dito. Chain, lamig. Grabe. Chain. Tapos inayos ko na rin yung aking mga board na nandyan. Para tomorrow, prepare na. Lights is okay, working, malinis na rin. So dito meron din ako isang katabi na maglo-load bukas. Chain, nalinis ko na yung chain. Board, flags, extended na lights, nakalabas na.
Lahat, almost ready na lahat. So, yeah, I'll see you guys bukas. Sobrang lamig na, grabe. Kataw sa taas. Good morning mga choy, mga choy. Good morning viewers, good morning internet. Today is Monday. Now hinihintay ko na lang na tumawag sila para pupunta kami doon sa loading area at may salpak na yung load papuntang Alberta. Hello? Hey, Mark, the radio with you. Alright, so I'm gonna drive there. Alright. Yeah, you can go there and move him. Thank you so much. No problem. Bye-bye. Yes sir, good morning. Hey? You're gonna need them ramps? No, I gotta run there. Okay, sounds Yeah. good. Okay. Pinasok na agad oh. And then the paperwork is there? Oh. No, I don't have it. Someone will come and bring you your inspection sheet, then you take that aside for the Okay. paperwork. Thank you.
bilis mag-load dito. Kasi naka-ready na lahat ng kanilang mga equipment. Pagtawag sa'yo, tanggal. Kaya dapat prepare mo na lahat yung load, I mean yung equipment mo, para pagdating mo sa loading area, salpak mo na agad. Ito yung tricky part dito ba. Yun lang. Hindi pa sumalpak eh. Tanggal ulit. Okay.
Lagyan ko ng takip para hindi madamage yung unit ng customer. Buti may tungtungan. Huwag kang magkakamali, Marco. Ay, nahulog pang demonyo. Nakang birds. Guys, tapos na ako dito. Dubli-dubling sinuot ko dahil malamig kanina eh.
arriving at coordinates on the left. First wave. First wave, tractor number. 1447. We're good to go. Thank you. Okay. Alam niyo ba guys, dito ako na ito yung lugar kung saan tinawagan ako ng FAA, yung Federal Aviation Agency. Dito ako nakapark nun. Nagpalipad ako ng drone dyan, no? Dito sa area na to. Ang title nun ay One Man Army. So merong nag-report sa akin na I think so, it's Filipino. Nireport ako na nagpalipad ako ng drone. So first time kong tinawagan ng FAA noon. Then tinawagan yung opisina, Q-line, bakit daw ako nagpapalipad ng drone. I think na kwento ko na to before. Yeah, dito na area. Itong Evansdale Flying J. Palipad ako dito. So kukunin ko lang ang aking skill ticket. Duda ako doon sa isang driver, lagi nakatingin eh. Dito ako pumarada sa medyo malayo. Kukunin ko lang yung skill ticket ko. Papasa ako sa opisina para mabigyan ako ng overweight permit dahil mabigat siya. I'm gonna get my skill ticket. Okay. Tractor number. 1447. Company. Say again? Company. Q Line Trucking. Q like Q. Q as in Queen. Q Line Trucking. Trailer. T 1266 D. T. It's okay, I'll add it. Ay? Corporate or personal? Corporate. You're not a Filipino, right? No, Micronesian. I have a lot of Filipino families in You look like a Filipino. Yeah. No cash advance? No. Yeah. You have a lot of Filipino friends? Yes, Where? I tried the what is it? Balut? Balut? Yes. It's like But it's because like the hair touching my tongue, so I said it's a duck. Yeah, the It's a duck. baby duck. Yeah. You like it? Yeah, I like it. Just now when the hair touched my So anyway guys, nakuha ko na yung aking ticket ng weight ticket. Dahil ito ay non-divisible. Ibig sabihin, kahit anong ipod mo dyan, kahit gaano o kahit i-atras abante mo siya, mabigat talaga ang load. So ang tawag dito ay non-divisible load. So pwede siyang ikuha ng permit dahil mabigat, no? Pero kung palita-palita, pwede mong tanggalan para makuha mo yung weight, kasi hindi ka pwedeng bigyan ng permit pag marami kang palita. Hindi ka pwedeng i-release ng permit. So this one, ang steering ko 12.2. Ito yung drive. Kita nyo yung drive, kita nyo yung gulong, di ba? So ang drive ay 46,480 pounds. So that's, kung legal lang, that's 34,000. And ang trailer ay 47,380. Itong trailer ay 45,000 dahil try din to, 45,000 pounds.
Kaso lang, sumubra ako ng 2,380 pounds. So overweight. So ang total niya ay 106,060 pounds ang total ng weight, kasama ang trailer, kasama ang load. So kailangan mo to kung meron kang madadaan ng skill area like dito sa Amerika, marami kukuha ka talaga ng ticket, no? Ito yung panangga mo. Pag ikaw ay nahuli, at least meron kang overweight ticket. And then kagaya nung nangyari before sa Illinois. So kailangan meron kang proof lagi ng ticket mo, lalo pag mabibigat yung mga load. Pero pag sa kung pwedeng kung pwede kang makakuha. Pero kung sa Canada ka na side, minsan sa mga farm area, kagaya nung last kong delivery from Brooks ba to? St. Brooks papuntang yung diniliberan ko, wala talaga akong madaanan na Flying J sa aking way. Then binigyan nila ako ng max load. So maximum load na yung binigay, maximum load na permit. So ito, dahil meron naman akong madaanan, pwede akong kumuha ng ticket para mas less yung aking babayaran pag meron akong alam ng company yung bawat axle, weight axle ng load. Kasi kung hindi nila alam, kung wala kang ticket, hindi nila alam, so kukuha sila ng maximum load permit. So send ko lang sa opisina and then way to go na, pabalik na Canada. Guys, Rocksville, California. Kakasya ako dito. Lalagay na ako ng anti-freeze. Itong ganito kaliit, 100 gallons ang kaya niyang penetrate. Hindi ako magkasya. I need to back up.
sila. Bye bye, next time. Hello, mga choy, mga chay, viewers, internet. Ang oras ay 9 o'clock. Take exit I need to 127 stop. on the right to US 710-1, then take the first left. I need to stop dito sa Sauk Center, Minnesota. Time to sleep na, guys. Gutom na rin ako, wala pa akong almusal, wala pa tanghalian. Turn left at the stop sign, Okay, then take salamat. the second right. Copy. First time kong tumigil dito sa rest area na to. Sabi nila maganda daw tumigil dito eh. Maganda yung loob ng truck stop. Nga, kung maganda nga ang truck stop dito. Turn right on Shamrock Lane. Copy. Kasi first time kong tumigil dito. Dinadaanan ko siya palagi. But never had a time na mag-stop over. Arriving at Truckers and Sauk Center on the left. Copy. Oh, puno, man. Marami pa. na ako sa gilid dahil gagamit ako ng EPU.
Kumanayan sila. So di ba gusto nyo makita kung ano yung life ko after ng tracking pagkatapos tumigil. I mean pag nakatigil na dito sa loob ng truck. So ang ginagawa ko pagkatapos tumigil, magluluto ng kanin. So magluluto ng kanin. Yung aking rice ay good for 3 kainan. And then pag nagluluto ako, hindi ko na siya nililinis minsan pag nagtitipid ako ng tubig. Isa. Dalawa. Tatlo. So 3 scoop. Wala na pala akong bigas. And then itong isang bote, okay, isang bote, buhos ko na agad yan. Gusto ko yung sa kanin, yung medyo malambot. So dahil meron kaming mga inverter sa ilalim ng truck, then 10 minutes luto na yung aking kanin, then magcha-chow na. So dahil hindi ako nagluluto ng ulam sa loob ng truck, meron akong mga baon. Nakita nyo na to before. Marami akong baon. So pagkatapos kong ma-prepare yung aking pagkain, may mga ano pa nga ako, yung kinain namin sa Montana. Ito naman to mga gamit, yung mga hindi ko naubos na inumin, babalik ko yan. Mga sparkling water. Yun, napakusin na nga oh. Tigas na oh. Meron pa akong spaghetti. Marami, may manok pa ako. Kaya hindi ko kailangan magluto sa loob dahil may mga baon akong pagkain. I-microwave ko na lang. So may microwave dyan. So ang buhay pagkatigil, hindi pa tapos ang aking trabaho. Instead na magpapahinga na ako, magluluto pa akong kanin. Lalo pag example yung aking naluto the last few days ay medyo papanis na. So papalitan ko na yun. Okay? So ito lang ang aming life. Dito lang kami nabubuhay sa 4 na sulok ng truck na ito. Ito yung aking tulugan. So siyempre hindi ko na kayo isasama sa pagtulog ko dahil malakas akong humilik, malakas akong mag-snore. Okay? Kaya hindi ko na kayo isasama doon. Dito lang. Dito lang kami umiikot sa loob na to. Basurahan. Okay, kailangan organize yung truck mo. Alam mo kung saan yung mga gamit mo sa taas. Ilang cellphone, personal cellphone, company cellphone, editing cellphone, pang-edit na cellphone. Ito yung company phone. And then yung mga ibang kailangan kong i-print na, example patawid ka na ng border, ipiprint ko na yan ngayon para bukas ng umaga pagkatapos kong kumain, pagkatapos kong mag-edit ng video na to at napanood nyo na, kinabukasan papasok na ako ng Canada. Ready na lahat, prepare na lahat. Okay? So kailangan lang organize yung mga gamit mo sa loob ng truck. Huwag kalat, kasi marami ring mga kababayan natin mga Pilipino na mga burara.
sa loob ng truck. Okay, magagalit sa yan, but totoo yan. Marami akong mga nakikita ng mga kababayan natin na burara sa loob ng truck. Napakadumi, napakadugyot sa loob ng truck. But siyempre, dito ka natutulog, dito ka kumakain, dito yung pinakahanap buhay mo. Kailangan yung truck organized, malinis. Kasi mas magandang mag-drive sa highway, yung paglingon mo sa kabila, napakalinis. Kasi paglingon mo sa kabila, napakakalat, ang daming kalat dito, ang daming kalat dyan. Mawawala ka sa focus, parang ulo mo, hindi ka makapag-isip ng maayos dahil kada tingin mo, ang daming kalat. Hindi mo alam kung paano mo linisin pagkatigil mo. Okay? So pag tumigil ka, meron kang enough time, spend ka lang ng few hours, just like sa work. Pagkatigil mo, kung kinabukasan meron kang load, spend ka ng mga 1 hour sa likod. Kung kailangan talagang may kailangan ayusin mo na para kinabukasan smooth yung progreso ng iyong loading, no? Pero kagaya nito, pagkatigil mo, pag may time ka, linis, ayusin ang kailangan ayusin para pagtulog mo may peace of mind ka. Then nga pala, one more. Hindi ko alam, hindi naman ako nag-order sa Timo, pero may mga dumadating na mga galing sa Timo. Sabi ko, ano to? Pero maganda pala siya gamitin sa gabi. Pag natutulog ka, para kang nasa ibang dimension. Saksak mo lang sa charger, then turn off the lights. Sabi ko, ano tong mga dumadating sa akin? Wait ha. Off. Ba't ayaw mag-off? Yan. Diba? Tayo na pang ilaw. Yan o. Lagyan mo na ito sa pinakababa. Yan o. Kikita mo dito. Slow. Hindi ako nag-order nito, pero dumating sa akin from Timo. O, di nakahiga ka dito. Di ba? May parang aurora sa paligid mo. So yan, ginagamit ko yan pag gabi. Yan ang pinaka ano ko, nilalagay ko dun sa baba para dun sa taas meron akong ilaw. Parang nasa Arctic circle ako. I-arrange mo lang yung mga gamit mo. Then mga ballpens nandito sa gilid, mga paperworks nandito. Apple, yan, baka mas madali ko siya makuha. So yun lang guys, diba? Ito lang yung buhay namin. Ito lang, nandito lang sa apat na sulok nga ng truck. Halos everyday, ito lang yung routine namin everyday. Kailangan masanay ka sa buhay ng isang truck driver dito sa Amerika, sa Canada, sa Europe. Kahit sa Europe, ganito din eh. Pero ang problema lang sa Europe, yung truck nila sa Europe, ito yung driving area, no? Ito na yung higaan dito. Parang sa Pilipinas na style na truck. So pagkatayo mo dito, yung kama na yan, ito mas malaki pa nga itong kama kaysa dun sa mga truck ng ano eh. I think the same. Ito na yung kama sa Europe. So sa truck ng Europe, ito lang yung pinaka-space mo between ng dalawang upuan. Ito lang. So iba yung truck dito sa Amerika, Canada, dahil may mga isa, may dalawang steps ka, no? Makakatayo ka dito sa loob. Kaya kailangan pag pumasok ka sa trucking company, sa trucking industry, sanayin mo yung buhay ng ganitong lifestyle. Sanayin mo yung buhay ng ganitong lifestyle. Truckers life, kumbaga. Okay? So yun lang guys. Hintayin ko lang tong aking maluluto, ang aking pagkain. And then magpapahinga na ako, o kakain ako, papahinga, and then mag-edit ng video para mapanood nyo na to. Keep safe and keep on trucking. Amping mo tanan.